Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Upat ka mga balay nangaguba human na igo og giingong ipo-ipo ang usa ka coastal barangay sa Davao City. Sobra 12,000 ka mga balay sa malapatan Sarangani na danyo suma na magnitude 7.8 nga linog. Libuan ka magbanay anaa sa evacuation centers. Pipila kanila nangasakit na. Excavation o blasting. Ginalantaw nga pamaagi aron mahawan ang landslide nga mibabag sa isolated nga barangay sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Og usa ka langyaw nga nag-zipline sa usa ka resort sa Gitawtaw, Bukidnon. Angol human nahulog dihang naputol ang kable. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Nadanios ang upat ka panimalay human gihapak og kusog nga hangin nga gituhang gumikan sa nasiplatan nga ipo-ipo sa usa ka coastal barangay sa Davao City. Ade report. Ang atong wiring mo. Maayong pagkalangkat ni ining atop sa panimalay ni Norgena Hadjigani human gihapak sa kusog nga hangin sa usa ka coastal barangay sa Barangay 23-C sa Boulevard, Davao City pasado alas 10 Martes sa gabi. Gituuhan nga gikan kini sa nasiplatan nga ipo-ipo o water spout sa kadagatan duol sa maong lugar nga nahilis ra human ang pipila ka minuto. Kinaugmaan, kini na ang sitwasyon sa lugar kung asa nahitabo ang giingong ipo-ipo. Sumala ni Norgena, anaa sila sa ikaduhang andana sa ilang balay dihang nalukat ang atop sa ikatulong andana sa ilang balay. Gibati gayo daw sila og kahadlok dihang nahitabo kini. Natrauma ako. Biglang lumakas ang hangin at saka nakarinig ako ng masyado na malakas. At saka parang dito sa mga kapitbahay ko na biglang marami ang narinig ko na parang bomba. Maayo na lang luwas ra sila tanan. Samtang mibabag sa kadalanan ang mga nangalukat nga atop sa mga nagubang balay. Busag gilayon kining gihipos. Naatiman rasab dayon sa LGU ang mga apektadong residente ug nabalik rasab ang kuryente sa lugar human nawala tungod sa panghitabo. Na may atop nga nangatanggal, nagtemporary lang sila sa gi-rescue namo sila nga magtemporary sila sa may kunaya sila mga parente dito sa dili sa sila puy-an ang ilang balay kay mahadlok ta kay napamanggoy live wire. So pagkaaron mga 3 o'clock in the morning, nag-asikaso dayon nga to ang Davao Light, nag-rescue guys with the CDRM o Sa tala sa barangay, anaa sa upat ka mga panimalay ang apektado nga sagad partially damaged tungod sa giingong ipo-ipo. Hinuon, walay nasamdan sa insidente. Nagpahigayon na sabog assessment ang CSWDO alang sa hinabang sa upat ka mga apektadong magbanay. Yung senaryo kahapon kung saan nabuo yung ipo-ipo, nangyari po na medyo makapal na yung tulapan at yun yung tinatawag sir na severe thunderstorms or yung makapal at medyo maitim na kaulapan na siyang merong mga pagkulog at tagkidlat. Kauban si Melchor Awing ug Jojo Solarte. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao. Usa ang lungsod sa malapatan sa Sarangani sa mga ilabihang na danyos tungod sa magnitude 7.8 nga linog. Gani sobra 2,000 ka magbanay ang wala na'y kaulian nga balay human ilabihang na danyos sa linog. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Argil Relator. Argil? Saragawa sa sobra 2,000 ka magbanay nga nawad-an gayud og panimalay ug kadaghanan kanila naa karon sa mga evacuation center. Pipila sa mga residente nga naa pa sa mga evacuation center ang nangasakit na. Samtang ang National Housing Authority ug DSWD ginasikaso na karon ang ihatag nga financial assistance ngadto sa mga residente labi na kadtong mga balay kay totally damaged. Wala na napugnan ni Rosminda ang pagtulo sa iyang mga luha. Human nga ang ilang Pinoy-anan sulod sa 20 ka tuig sa Purok 5 poblasyon sa Malapatan, Sarangani Province. Dili na gayud nila masak-an tungod sa grabeng kaguba human sa linog.
Ang giproblemahan sa niya, wala sila'y kwarta aron makatukod pagbalik sa ilang balay. Mahirap, masakit. Kasi wala kami matuluyan, yung mga anak ko wala dito, na doon sa laot. Pag-uwi na dito, wala na kami bahay. Yung sana matulungan kami nito ng bahay namin na maayos. Maski maliit, basta kubo lang, basta mayroon lang kami matuluyan. Yan lang ang kuan namin, yan ang hiling namin. Ang iyang mga silingan, kung dili sa gawa sa mga nadanyos nilang balay, nagmontar og tent. Anaa sa evacuation center. Lakip sa nakitang problema karon ang mga nagkasakit na nga evacuees. Nagdadagdag tayo ng mga campsites kasi yung mga nasa eskwelahan is masyado nang marami. So lumalabas na din po yung mga sakit, lalo na yung diarrhea. Dumating ngayon yung nirequest namin na unti-unti yung 10,000 jerrycans at may ilalagay dyan ng mga tinatawag nilang aqua tabs just to control the contamination kung meron man sa mga areas nila. Ang anak ni Jenny, giubo na sab samtang nagtiner sa evacuation center. Paubo-ubo po. Pero napatingnan mo na po. Wala po kasi dito mayroong magtingin kahapon, pang ano lang daw, 5 below lang paano. Hindi na po pwede yung 6 paano taas. Miabot sa 2,058 ang totally damaged nga mga balay sa Malapatan. 10,683 ang partially damaged. Siyam ang natalang namatay sa linog ug duha ang missing sa barangay Kinam tungod sa landslide. Target sa DSWD nga masugdan na og hatag ang financial assistance alang sa mga nagubaan og balay tungod sa linog sa tanang apektadong lugar karong weekend. We've also agreed with them, sir, na yung relaxing off kasi wala na mga ID na tabunan sa bahay. Oo. So we all agreed with the local certification na lang ho. Ang Department of Human Settlement and Urban Development pinaagi sa National Housing Authority muhatag og 30,000 pesos na financial assistance sa mga tagbalay sa natalang 11,000 ka totally damaged nga balay. Dunasay programa sa paghatag og construction materials ug shelter kits ug loan moratorium. Nakatakdang sugdan ang pagtukod sa modular shelter units sunod semana. So ang first batch po dito, 500 units, ang Jas, Malapatan, Jensan City, Glan, and Sarangani, Balut Island. Kinahanglang dunay yuta nga katukuran ng LGU o ideklara sa DNR nga safe kini. Kadaghanan sa mga residente nahadlok na nga magtukod balik og balay, human daw na hugno og dunay mga dagkong liki ang yuta. Giklaro sa FIVOX nga walay fault labi na sa Jansan. Ang mga liki og dagkong ukang sa yuta nga daw naghagda na kay resulta sa ginatawag nga liquefaction. Sinabi yung liquefaction, ito yung paghalo ng water at saka sediments pag malakas yung lindol mo. Katulad natin ngayon, nagkaroon ka ng intensity 8, so talagang ang ground shaking at saka yung area mo malapit sa coastal or kaya malapit sa ilog. Sumala sa MGB-12, irekomenda matod pa nila nga ipabakwit una ang mga residente samtang dili palig-on ang ground. Sara, sa karon nato makita ang kini nga Malapatan Sarangani nga balik na sa normal ang supply sa ilang kuryente. Ingon man kini nga area no, kini ang National Highway padulong na didto sa Glan o patuyok dito sa Davao Occidental. Apan makita nato sa karon no, doon na mga negosyo nga nag-abli na. Apan kung atong gisubay kaganina ang pipila ka mga area sa binakatong mga purok no atong gisulod, makita gayud nato ang kadaghan sa mga balay nga nangadanyos nang inahanglan gayud sila og tabang. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Atong saro ng dugang pa mga balita sa Mindanao. Makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Gikabalakan karon sa mga otoridad o sa mga apektado sa linog sa pinakabukirong bahin sa Jose Abad Santos ang posibleng pagbaha o pagbuhagay sa lapok o bato kung galing kalit nga mabuslot o mubuto ang namugna nga dam tungod sa landslide human sa magnitude 7.8 nga linog. Atong ibalik si Argil Relator. Ang tubig na nag-stokkaran sa balay, so kagahapon dito pa na, dito sa unahan pa, layo pa. Na nag-ground diya pa na kagahapon. Daw nahimo ng ngalawa ang sapa sa barangay San Isidro sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Resulta kini sa pagdahili sa dakong parte sa bukid ato sa magnitude 7.8 nga linog niadtong June 8. Nibabag na ang nagtapon og nga yuta sa agianan sa tubig.
paspas nga nagasaka ang level sa tubig tungod sab sa mga pag-ulan. Kung di pa gina mabangagan, abot gining balayan. Matabunan ginis tubig. Apil ni tanan diri. Ang gikabalak-an karon sa maong lugar. Unstable material yon. Kapag yun po ay nag-break, raragasa po ang floodwaters downstream and meron din pong mga populated barangay sa baba. Gimando gilayon ang pag-evacuate sa mga residente sa barangay nga naa sa ubos. Ang mga barangay sa Kitayo, Bukid Balangonan, Nuing ug Sugal. Ang plano sa DPWH hinay-hinay nga i-clear ang landslide. Apan ang dugang kalisdanan, dili masulod ang barangay kung sa yuta moagi. Kinahanglan nga i-airlift ang mga tao nga maoy mo trabaho. We might need to request some assistance for blasting. Kasi nga po, hindi ganun kadaling mag-akyat ng equipment dahil wala pong kalye para ibuwagin yung mga dam. We might need to resort to some form of blasting dun sa area. Sumala sa LGU Jazz, adlong Miyerkules, padulong na ang mga backhoe sa barangay San Isidro nga maoy moabli sa landslide dam apan moagi sila sa sapa sa barangay Nuing sanglit walay laing dalan. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Si Senador Sherwin Gatchalian na ang bagong Senate President. Giboto si Gatchalian sa mga kaubanan sa special session sa Senado kaganinang buntag. Unanimous decision ang boto o unanimous ang boto sa 13 ka mga senador nga present sa session hall. Si kanhi Senate President Tito Soto ang nahimong Senate President pro tempore. Si Senador Juan Miguel Zubiri ang majority leader. Nag-nominate na sab og mga miyembro sa managlahing Senate committees. Lakip ang Blue Ribbon Committee nga naga-imbestiga sa flood control projects. May tambong sa sesyon ang duha ka mga miyembro sa Cayetano Black nga sila Senador Rodante Marcoleta ug Bongo. Gimando ni Pangulong Bongbong Marcos ang special session aron mapasa ang pipila ka mga priority bills. Abli ang Panabo City LGU sa Davao del Norte nga magpagamit sa ilang sanitary landfill alang sa Davao City samtang nag-atubang sa suliran sa basura ang syudad. Sa impormasyon nakuha sa GMA Super Radio Davao ato sa courtesy visit sa lokal nga panggamhanan sa Davao City ngadto kang Mayor Jose Relampagos, nahisgutan ang pagtinabangay sa duha ka syudad bahin sa pagmanage sa mga basura. Padayong namatikdan sa nagkadiyang bahin sa Davao City ang nagtapunog nga mga basura tungod sa pagsuspindi sa DNR Region 11 sa karaang sanitary landfill sa Barangay New Carmen human sa mga nakitang baylasyon. Gawas niini gipalig-on pa ang koordinasyon sa duha ka LGU aron masiguro nga ang tanang laka nga ipatuman musubay sa balaod, regulasyon ug pulisiya sa pagpanalipod sa kinaiyahan. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Nagpahigayon ang COMELEC ug ubang ahensya sa gobyerno ug mock elections sa mga miyembro sa media sa Davao City kalabot sa umaabot nga 11 Barm Parliamentary Elections 2026. Samtang mipasalig ang COMELEC nga hanay na ang pagpahigayon sa maong eleksyon nga nakaschedule karong September 14, 2026. Ani report. So in our case, Gipasulay sa Commission on Elections sa mga miyembro sa media sa Davao City ang aktual nga paggamit niining automated counting machine atol sa gipahigayong mock election sa Davao City adlaw Martes. Ang maong aktibidad kabahin sa media orientation on the Bangsamoro Peace Process, Bangsamoro Electoral Code, and media safety alang sa 11 Barm Parliamentary Elections karong September 14, 2026. Pipila ka senaryo sama sa gikumot nga balota, mga balota nga dunay marka sama sa pirma, gikuris-kurisan, overvote ug undervote ang gitesting ug pasulod sa maong machine. Hinuon gibasa kini sa maong machine, apan sayang kung dunay overvote kay dili maihap. Hinuon kung undervote, maihap man apan sayang ang bahin nga dili mabutaran. Apan bahad sa COMELEC nga kung dunay grabing kuris-kuris, posibleng maaresto ang usa ka botante sanglit usa kini ka election offense. Matud sa COMELEC,
Kini ang ilang ginatudlo atol sa ilang ginapahigayon nga voter education sa BARM kung asa dala nila ang ACM. Bibigyan natin pagkakataon ng mga kababayan natin masubukan, bumoto, nang sa gayon pagdating ng halalan, lalong-lalo na yung first-time voters, hindi po sila mangangapa. Alam nila kung ilan ang bobotohan, alam nila kung magkakamali sila, anong epekto ng overvote, anong epekto ng undervote, at higit sa lahat, yung pong pag-shade ng tama sa ating balota. Napaka-importante. Gipasabot sab sa COMELEC nga kinahanglang kabalo ang mga miyembro sa media sa maong aktibidad alang sa information dissemination. We see to it that the members of the media are well equipped in terms of knowledge to deepen more of your knowledge on the Bangsamoro Peace process and how will this first parliamentary election will be done. Samtang matud sa COMELEC, hanay na ang mga aktibidad alang sa pagpahigayon sa 11 BARM parliamentary elections. Natapos na po namin yung sunod-sunod na paghahanda tulad ng pag-iimprenta ng balota. Yung 2.3 million po na yan, kayang tapusin ng COMELEC sa loob ng 3 linggo. At yung pong training ng ating electoral boards at yung deployment, alam niyo po kasi September ang halalang ito, yung buwan po ng Agosto, ide-dedicate po ng COMELEC yan para ipadala ballot boxes, accountable forms, balota at yung iba pang mga kagamitan tulad ng Starlink, yan na lang po ang natitira sa paghahanda ng COMELEC. Talaga pong ready po ang COMELEC na isagawang halalan sa September 14. Sumala nila nga seguridad ang usa sa mga hinungdan nganong gibalhin-balhin ang petsa sa BARM parliamentary elections. Kahinumduman nga una kining gitakda ni atong May 12, 2025, ngadto na sa October 13, 2025. Ug ngadto na sab sa March 30, 2026 ug karon September 14, 2026. Hinuon andam na ang buhatan sa pagigtambayayong sa PNP, AFP ug uban pang law enforcement agency kauban ng DOH ug Department of Energy. Sanglit usa kini ka historic event nga mosilbi sab matud pa nga modelo sa peace process sa tibuok kalibutan, lauman nga dunay mga observer gikan sa laing nasod. Busa hugot sab nga seguridad ang ipatuman alang kanila. We are expecting a lot of interest in the coming elections, especially sa hindi lamang sa local kundi sa international observers, international organizations, and even international media. We want to assure our media people and even the international observers that we will do our best to have peaceful and secured elections, especially for journalists. As of June 2, 2026, dunay kapin 2.3 million registered voters sa BARM ug 145 candidates. Sugdan ang election period sa July 16 hangtod September 29 kung kano sa ipatuman sab ang gun ban. Ug sa July 30 hangtod September 12 magsugod ang campaign period. Sa September 12 ang final testing and sealing, una ang eleksyon sa September 14, 2026. Kauban si Melchor Awing ug Jojo Solarte, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao. Gipa si Garbo karon sa BJMP-10 nga sukad nagsugod ang tuig 2026. Wala pay insidente sa persons deprived of liberty nga miiskapo gikan sa ilang kustodiya. Samtang gibarugan sab sa buhatan nga wala sila ginahatag nga special treatment sa ilang mga PDL. Ani ang report ni Cyril Chavez. Sukad nagsugod ang tuig 2026 hangtod Hunyo. Zero incident matud pa ang tanang jail facilities. Ilawom sa liderato sa BJMP-10 sa kaso sa mga PDL nga maiskapo gikan sa ilang kustodiya. Usagi daw kini sa ilang gitutukan, labi pa nga doon na mga insidente sa pag-iskapo nga nahitabo sa mga milabayng katuigan. Usa matud pa sa ilang nahimong lakang ang pagbutang og saktong personahe nga mobantay sa mga PDL, labi na og mugawas sa jail facilities ug dalhon sa korte. Lakip na ang pagpasabot sa PDL sa importansya nga dili sila muhimo og dili maayo sama sa pag-iskapo aron daling matapos ang pagtaral sa ilang mga kaso. You know the reason why? Constant dialogue with the PDL, the most important thing awarded of personal family. Address all concerns of the PDL on a weekly basis. Gipakusgan sab daw nila ang monitoring sa lihok sa mga PDL sulod sa prisuhan. Lakip na ang pagbantay sa mga koral nga posibleng ikyasan sa mga PDL. Samtang gibarugan ni Hagurin nga bisan dunay pipila ka mga ilado og dotadong individual nga napriso ilawom sa ilang kustodiya, wala sila special treatment. Kini aron malikayan ang pagselos matud pa sa mga PDL nga posibleng mahimong tinubdan sa gubot. Sagad sa mga iladong individual nga nangapriso anaa sa kustodiya,
sa Cagayan de Oro City Jail Male Dormitory. Butang nga doble ang seguridad nga ilang ginahimo sa lugar. Makulungan tayo, maayos yung jail facility para continue yung mga ginagawa natin maganda dito. Kasi putol After kung may mangyari, putol ang mga privilege nila. Hindi ka na basta lang na makalabas na kapaglaro. Hindi ka na to mga livelihood. Kasi putulin muna natin. Kauban si Jaybert Paira, Cyril Chavez. 1. Mindanao. Nagtanyag ang Pag-ibig og Safe Loan o Special Assistance for Financial Emergencies Loan. Kini ang gitanyag nga cash loan program sa Pag-ibig Fund sa mga kwalipikadong miyembro niini nga nabati ang epekto sa krisis sa Middle East. Sumala sa Pag-ibig, mamahimong muutang og hangtod 10,000 pesos o 90% sa kinatibuk-ang Pag-ibig savings o unsa man ang mas ubos. Basta kwalipikado, mamahimo sab nga mokuha og safe loan ang mga miyembro bisan dunay ginabayran pa nga Pag-ibig multipurpose o calamity loan. 5.95% per annum ang interes sa safe loan ug mamahimong bayran hangtod 3 ka tuig. Pwedeng mag-apply og safe loan via virtual Pag-ibig o sa bisan asa nga Pag-ibig branch hangtod September 8. Pagpamaligya sa night market sa mga dalang Osmeña ug Justo Ramonal duol sa Cugon Market sa Cagayan de Oro City, nakatakdang isuspinde sa LGU tungod sa nagkadaiyang kalapasan sa mga vendors. Usa sa mga insidente ang giingong pagpanglabay og itlog sa usa ka tindero ngadto sa usa ka RTA personnel. Ani ang report ni Cyril Chavez. Gianunsyo karon sa Night Market Management Committee sa Cagayan de Oro City LGU nga nakatakdang isuspinde ang pagpamaligya sa mga night market vendors sa dalang Osmeña ug Justo Ramonal duol sa Cugon Market ning syudad. Matod ni Committee Head Attorney Edgardo Uy nga kini ang resulta sa ilang panagpulong nga gihimo uban ang nagkadaiyang ahensya human ang ebalwasyon nga ilang gihimo. Dugang sa opisyal nga daghang kalapasan ang ilang nakita nga gihimo sa mga vendors sa mga nasangpit nga dalan nga miresulta sa kahasol sa publiko labi na sa mga motorista. Pag na ang night market, lisod agian ang dalan, kay mo lagi nga diha around sa Daplin, mga nastunga. Diha sa Justo Ramonal, lisod kay agian kung gikan ka din sa Kitkay area. Padulong ka diha lugar sa Corrales. O sasab sa nagtukmod sa komitiba nga isuspende ang pagpamaligya kay ang nahitabong insidente kung asa gilabay kuno og itlog ang usa ka RTA personnel sa usa ka tindero nga iyang nakabikil human gibadlong. Akong nasayran ikatulo lugar ka bisis gibadlong. Nya sa ikatulo ikarga na tong iyang mga gibang display kay sayo palagi. Nya wala po siya sa eksakto nga lugar. Nahitabo dayon nagsugod ang pagsalaba sa atong press egg dayon gibaharan ang RTA nga kanabang bahad nga di mayo. Magsugod ang suspensyon karong Hunyo 22, Lunes, kung asa mag-deploy ang LGU og law enforcers aron masiguro nga walay maninda. Sa kasamtangan, ubay-ubay ka mga dalan na ang gipasirad-an sa LGU alang sa mga night market vendors sama sa Daumar Street o Guillermo Street nga hantod karon wala pa makabalik sa pagtinda. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Usa ka Indian National Samdan dihang nahulog human naputol ang kable samtang nag-zipline sa usa ka resort sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Ani ang report. Nagkatag sa social media kining video sa mga kalalakihan nga daw adunay ginakargang tawo sa usa ka daw kalasangan. Sumala sa Police Regional Office 10, ilang nasuta nga ang maong insidente nahitabo sulod sa usa ka resort sa barangay Sinuda sa Kitaw-Taw, Bukidnon niadtong adlawng Sabado. Sa investigasyon, migula matud pa nga usa ka Indian national nga nagpuyo sa Davao City ang nag-zipline sa maong resort ug dihang paingon na unta kini sa pikas tampi sa maong zipline kalit nga naputol ang kable. Hinungdan nga nahulog ang biktima. Nahulog kini siya around mga 10 meters ang kaning kalawom no sa iyahang gihagbungan, but fortunately nahagbong kini siya sa
area nga adunay landslide gamay nga kumok ang yuta. Daling gidala sa ospital ang biktima, kinsa nakaangkon og samad sa iyang lawas. Hinuon luwas na kini sa talandugon nga kahimtang. Apan wala pa kini pahayag. Naghulat pasab ang kapulisan kung magpasaka og kaso ang biktima batok sa maong resort. Samtang nagpagayon og lahing investigasyon ang munisipyo sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Lakip na sab ang Tourism Department. Gipaningkamutan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang resort. Nagkandak ang LGU sa Kitaw-Taw og kaning ocular inspection and safety assessment sa maong resort, and right now it has been declared nga temporarily closed. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Mga kapuso, nagpadayon ang nationwide promo sa inyong kapusong estasyon, ang Kapuso Big Time Panalo Season 5. Over 6 million pesos worth of prizes ang nag-atang sa mga lucky winners. Sayon lang ang pag-apil, palit lang og participating brands ug ilakip ang inyong contact details sa inyong entries. Ihulog kini sa drop boxes nationwide. Dunay chance makadaog og up to 2 million pesos sa matag entry ug pwede sa makadaog og libo-libong cash prizes matag adlaw kada semana. Mulungtan ang promo period kutob August 7. Magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o mobisita sa official Facebook page ug microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics and announcements. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kani adto ug karon, serbisyong tinuod lang.